Okay. So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. Alam na kaagad ni Triple L3 no, kung ano yung topic ko eh. Ito na, no? So, ngayon mga kababayan, tingnan nyo naman yung mukha ngayon ni Harry Roque. Dati po, singtaba po siya ni Ike Losada. Hindi, pasensya na po kay Ike Losada, no? Alam ko, rest in peace pala, sir. Pero, syempre, nakukumpara lang natin. Dati po, sobrang taba nito. Di ba sobrang taba nito, pero tingnan nyo naman yung mukha ngayon. Nangangayayat na po sa sobrang stress. Ayan kasi sinasabi ko sa inyo eh. Sa mundo po kasi ng politika, hindi pwedeng nasa taas kayo palagi. O ngayon, lahat ng mga ginawa ni Harry Roque, from the start, ngayon naman is bumabalik pala sa kanya, sa kanila ngayon. So, at saka mga kababayan, tingnan nyo to ah. Yan. Kanina, nagrally pa sila kanina sa Liwasan Bonifacio. Okay. Dami nila daw siguro mga mga 99? Mga 99 na tao to, no? Okay, so mga yung nandito, syempre yung back lang si Glenn Chong, si Harry Roque, si Panelo ba tong isa? Parang di naman si Panelo to. So, sino tong naka-wheelchair? Sino yan? Okay. Tapos itong si putang inang Bisdak. Ano, si Bisdak to eh. Bobo yan eh. Oh. So yan, so nagrally sila kanina. Oh. So ngayon mga kababayan, akala ko ba 8 million kayo? 'Di ba? Si Sandra Cam. Si Sandra Cam pala yung naka-wheelchair. Bakit naka-wheelchair na lang? Hindi na lang mamatay, no? Naka-wheelchair. Tanginan ng tao na to, no? Hindi nga sorry, no? Pero, Sandra Cam pala yun, okay? So, hindi, pero, akala ko ba 8 million kayo? Di ba? Kasi pag sinabi mong 8 million kayo, di ba sabi ni ano yan eh? Sabi ni, pagod na daw, okay? So, sabi kasi ni Cardona, di ba? Ano pangalan ni Cardona? Yung executive secretary ng KOJC. si Sister Cardona, di ba? 8 million daw po sila. 8 million daw po yung miyembro ni Kibuloy na magrarally papuntang Malacanang. So, ito na pala 8 million. Di ba? Ito na pala yon. Ewan ko lang, no? Niloko nyo kami. Eleanor Cardona, oh. 'Di ba sabi ni Eleanor Cardona 'yon, 'di ba? 8 million daw po sila. Oh. Malamang yung wheelchair ni Sandra Cam malamang galing China. Oh. Tingin ko lang, no. Oh. Wala na to, nag-uwian na to. Oh. So, alam niyo no, tingnan ninyo ah. Sobrang epic fail po kasi nito. So ito, alam ko na panood nyo na to eh. So dito natin makikita kung gaano talaga kabobo itong mga DDS na to. Napakasimple lang po ng ano ba tawag dito ng collaboration. 'Di ba? Napakasimple lang sana ng collaboration ng interview po na to. pero diyan po natin makikita na sobrang engot po talaga ng mga member po ng mga DDS. Pakinggan nyo to pakinggan nyo to. Sige. Duterte at Marcos. Ang laban po ngayon ay puwersa ng kadiliman laban sa puwersa ng kasamaan. Ang bobo. Hindi yan. Hindi. Kung kayo yung nandun. Kung kayo yung nandun sa mismong interview na yan, nung nagsasalita si Harry Roque, alam niyo naman kung anong kasunod eh. Kadiliman laban sa kabutihan, parang ganun dapat eh. So ibig sabihin nito, parang palang demonyo nag-aaway. So saan kayo pupunta doon? Demonyo din pala kayo parehas. Di ba? Demonyo yung pagpipilian pala nila, di ba? So saan kayo doon? Wala kayong ibang pwede pagpilian, kundi parang demonyo eh. Kadiliman at kasamaan. Hindi nga, di ba? Sobrang, Diyos ko naman, mga DDS naman. Ayan yung napapala ninyo sa kakapanood sa mga vlogger na walang common sense eh. Sobrang basic lang naman ito, hindi nyo pa nakuha. Oh.
ng Duterte at Marcos. Ang laban po ngayon ay puwersa ng kadiliman laban sa puwersa ng kasamaan. Yung mukha ni Harry Roque. Tingnan niyo yung mukha ni Harry Roque, ha? Pause natin. Tingnan niyo yung mukha ni Harry Roque. Epic fail eh. Siguro sa utak ni Harry Roque, kaya naman pala kami minamalas, ang bobobo ng mga supporter namin. Laban sa puwersa ng kasamaan. Ayan, no? Tingnan niyo yung mukha niya. So sabi niya, yung mukha na yan, no? Kaya naman pala kami natatalo sa laban ngayon. Ang bobobo pala ng mga follower namin. Ayan kasi mga kababayan, ayan po yung epekto kapag ang tinuturo niyo po sa mga supporter ninyo ay pagiging kulto. Di ba? Ayan ang hirap dyan eh. Kasi hindi nyo kasi tinuturuan yung mga viewer ninyo, yung mga DDS na to, kung paano maging politically matured. Ang tinuturo nyo lang kasi pagiging kulto. So, kadiliman at kasamaan. So, saan kayo doon? Kahit anong pagpilian nyo doon, palpak yun. Sapa. Tapusin na nga natin. Sige. Ng Duterte at Marcos. Ang laban po ngayon ay puwersa ng kadiliman laban sa puwersa ng kasamaan. This is a fight between good or evil. Mga dilawan, mga piklawan, kalimutan niyo na po ang kulay ninyo. Kung kayo po talaga ay naniniwala na mayroong Panginoon, kinakailangan po manindigan kayo laban sa bisyo, manindigan kayo laban sa mga droga na nakaka-apekto sa pag-iisip. Titigilan mo ako, Roque, tama ka na. So ngayon mga kababayan ngayon, ang gusto ngayon ni Harry Roque is magsanib puwersa daw po nang wala na raw pong kulay. So kayo, kung kayo daw po ay dilawan, pinklawan, or kakampink, di ba? Hindi na raw po ito usapin ng kulay. Usapin na raw po ito ng tama at mali. So kaya nga walang sumasali sa inyo eh. Kaya nga konti ang naihikayat ninyo kasi matalino na po yung karamihan ng mga Pilipino ngayon. Alam na po nila kung anong tama at mali. Paano nyo naman kasi sasabihin na tama yung suporta ng ang isang rapist? Hindi nga. Paano nyo ngayon ipagtatanggol at paano nyo makakontrol yung narrative para kampihan kayo ng mga sambayan ng Pilipino? Paano nyo iti-twist na kailangan nilang sumuporta sa isang rapist? Hindi nga, di ba? Hindi nga. Di ba? Oh. Kasi tinan nyo to, no? Okay. Ay, hello po, Shiro-san sa akin, no? Thank you po, no? So, tinan nyo to, ha? Ito. Kasi ngayon, natandaan nyo, ha? Ang hinihingi ngayon ni Harry Roque, magsanib puwersa po ang lahat para pabagsakin po si PBBM. Actually, ayun din po ang ginagawa nila ngayon sa Davao. Tinan nyo, ha? Tonight is the night. Davao City is the next EDSA. Kita nyo, di ba? Ayan ang gusto nilang narrative, eh. Di ba? Ayan ang gusto nilang narrative. Di ba? Na ang susunod daw po na EDSA ay sa Davao City. So, kailangan nyo ilabas yung 8 million na member ninyo. Di ba? Kailangan nyo ilabas yung 8 million na member, yung 8 million na member ninyo para maging next EDSA yung Davao City. O, di ba? So, ngayon, paano magiging next EDSA po ang Davao City kung ganito lang makikita natin? Ito, nabalita to kahapon. So, ito yung kasagsagan po kung kailan nga po pinapasok yung kingdom ni Kibuloy. So, sabi sa Sunstar Davao, tandaan nyo, Sunstar Davao ito, Okay, so sabi dito, hundreds of Kingdom of Jesus Christ KOJC members and supporters are holding a protest outside KOJC compound following the entry of thousands of police to search for Pastor Apollo Kibuloy. So ilan daw? Hundreds. Sa mismong baluarte ni Kibuloy. Hundreds. Kasama na dyan yung miyembro at saka mga taga-suporta. Hundreds. Isipin nyo mga kababayan, yung hundreds ba na yan, kaya bang magpabagsak ng presidente niyan? Hindi nga, di ba? Tingnan nyo. Hundreds daw, hundreds. Akala ko ba next EDSA ang Davao City?
Akala ko ba 8 million yung member ng Kingdom ni Jesus, Kingdom ni Jesus, Kingdom of Jesus Christ. Akala ko 8 million 'yan. Tapos kung kailan po nilulusob ng pulis yung Kingdom ni Kibuloy, sa mismong baluarte po ni Kibuloy, hundreds lang po yung pumunta. Hundreds. So, ibig sabihin nito mga kababayan, hindi ito ang boses ng Davao City. Yung mga taga Davao City po mga kababayan, ngayon tulog. Kasi pagod sa trabaho. Di ba? Hindi po nire-represent na ni Kibuloy ang buong Davao City. Ayun po ang malinaw dito. Di ba? Wala na ngang million, wala na ngang thousand, hundreds nga lang eh. Oh. Kasi mga kababayan, kung talagang 8 million po talaga yung miyembro ni Kibuloy, dapat makikita po natin yan dyan sa Davao City. At least makita man lang natin na 50,000 yung pumunta. Di ba? 50,000 yung pumunta sa Kingdom ni Kibuloy habang nilulusob sila ng pulis. Pero hindi eh. Hundreds lang eh. Hindi man lang umabot ng 1,000 eh. Kasama na dyan, pati yung mga supporter lang. O kasama dyan sila Dada, sila Banat Bay. Kasi nasa Davao sila ngayon, sila Oli. 'Di ba? Kasi hindi naman sila miyembro ni Kibuloy eh. Yung pangit na si Jay Guevara. Oh. So ewan ko lang no, medyo nakakaano to no, medyo nakakatangalan lang ng konti no. So kung makikita ninyo mga kababayan no, kung paano man loko yung SMNI. So sabi ng SMNI, 8 million daw po yung miyembro ni Kibuloy. Tapos yung mga taga Davao City daw po ay nagrally na raw po sa labas daw po ng Kingdom ni Kibuloy. Sabi niya mga taga Davao City lang daw po. Oh. Pero mukhang mga miyembro lang po talaga ito ni Kibuloy, no? Tapos mga kababayan, tingnan niyo to Ito ko sa inyo, isa pa. So sabi dito, okay. Mukhang hindi pa rin po talaga na ano si Roque na nadadala. Ito balita lang din to kanina, okay? Harry Roque calls to topple Marcos government, treason news. Sabi po ni Congressman Abante. So ano yan, makukulong ka ulit. Gusto talaga makulong ni Harry Roque. Nangangayayat na nga si Harry Roque, ngayon gusto po atang makulong lalo. 'Di ba? Tignan niyo, oh. Kasi 'di ba, sabi nga ni Harry Roque, magra-rally daw po sila sa EDSA, 'di ba? Sabi dito. Okay. Sa akin, it might also be treasonous because he's now calling for people power to topple down the president administration, said Abante in an online interview. 'Di ba? Hindi naman siguro tama yung ganon, 'di ba? I mean, it's one thing to be able to rally against the government. It is another thing to say, let us come together so we could be able to topple down this government. 'Di ba? So Roque called the public to gather in EDSA against the Marcos administration after he was released from a 24-hour detention. So ngayon mga kababayan, ano bang gusto kong i-point sa video na to? Ang gusto ko lang i-point dito mga kababayan, desperado na po talaga sila. Kahit alam na po nila na outnumbered po sila, ilalaban pa rin po talaga nila. Tingnan niyo ito kanina. Ito yung nangyari kanina sa rally. Sa Liwasang Bonifacio. Ito ilan lang to. 'Di ba? Ilan lang to. Siguro abot naman ng 100 to. Siguro mga 200. Mga 200 na tao siguro to. Abot ba ng 200 diyan? 'Di ba? Ayan na sila kanina. Ayan na yan kanina. So sa tingin mo ba Harry Roque, yung ganyang kadami, kayang magpabagsak ng gobyerno? Ganyo Di nga, kayo mga kababayan diyan sa 1,500 na nanonood ngayon. Sa tingin nyo ba, yung ganyang kadaming tao na nandito sa Maynila, kayang magpabagsak ng gobyerno? Parang may kubulang 200 to sa tingin ko lang Tapos yung nasa Davao City, hundreds lang din naman yun nandun. Ibig sabihin nun mga kababayan, isa lang malinaw dito. Hindi nyo na kontrolado yung narrative ng mga Pilipino. Iilan na lang kayo. Iilan-ilan na lang kayo.
Kung kontrolado niyo pa yung naratibo ng mga tao, dapat hindi lang kayo ganyan kadami, dapat mas marami pa kayo. So ngayon tulad nga ng sinasabi ko nga kanina, kung sakali man na maglakas loob na pumunta itong mga 'to sa Malacanang, 'di ba? Ewan ko lang 'no, ewan ko lang kung ganyan kadami siguro hindi naman ako kailangan do'n. Pero kung dadami pa sila, kung dadami pa yang mga 'yan at lumusob sila sa Malacanang kahit sa EDSA, pinapangako ko po sa inyo kasama ako do'n sa haharang sa mga 'to. Kasama ako do'n. Haharangan ko 'tong mga 'to. Oh, siyempre hindi lang naman ako mag-isa 'no, siyempre marami-rami naman kami siguro, 'di ba? Ang laban nito mga kababayan, pro-BBM versus anti-government. Pro-government versus anti-government. Mukhang maghaharap-harapan 'to. Oh. Pero kung ganyan kadami parang wala, eh. Kaya na ng mga pulis 'to, eh. 'Di ba? Kaya na ng mga pulis ito. Pero ang point dito mga kababayan 'no, kasi, alam niyo kasi, ano 'yan, eh, nasa stage pa sila ng ano, eh, ng denial stage, eh. 'Di ba? "Hoy, Ariel Gonzalez oh, 'di ba sasama din pala kayo 'di ba? O 'yan sige magkita-kita tayo do'n 'di ba?" Oh. Alam niyo kasi mga kababayan, ang nangyayari dito sa mga DDS na 'to, Takero mali ka 201. 'Di pero honestly mga kababayan, ang nangyayari dito sa mga DDS supporter na 'to, ano 'to, on denial stage na sila ngayon. Ang dami na pong, dahilan para bitawan na po 'yang narrative na 'yan. Ang dami na pong dahilan kunwari kung ako DDS ako ngayon, ang dami na pong rason para bitawan ko na po 'yung narrative na 'yan. Unang-una ang konti ninyo. Hindi ninyo hawak 'yung naratibo ng mga tao. Konti mga supporter ninyo. Tapos 'yung mga tao, 'di ba, 'yung mga tao na pinaniniwalaan ninyo, may mga kaso pa. Tapos ngayon, sa tingin ninyo mananalo kayo dito? 'Di nga, 'di ba? Kasi gano'n mga kababayan, eh. Itutuloy mo 'yung laban kasi alam mong mananalo ka. Pero dito mga kababayan, kahit obvious na po na matatalo sila, nilalaban pa rin po nila. 'Di ba? Oh, so ewan ko lang pero tingnan natin. Pero ang point dito mga kababayan, nasa on denial stage po sila ngayon. Oh, 'di ba? Okay. Umanong ebidensya ang PNP na Okay, game. Ano, so diyan po sa 1,500 po na nanonood. Sa hindi pa po nakakapag-like, like lang po ng video po na 'to. Diyan po sa Team Replays, ano nga po masasabi niyo nga po dito sa tawag nito? Sa ginagawa po ngayon na people power po at plano po na people power po ng mga miyembro po ni Kibuloy. So, ibig sabihin nito, mga ano lang 'to, wala pang 1,000 'to. Baka mga 800 lang ata sila, eh. So, sa ganyang kadami mga kababayan, naniniwala naman ako 'no, na hindi ito kayang magpabagsak ng gobyerno. Okay? So, diyan po 'no, so diyan po sa Team Replays, ano nga po masasabi niyo nga po dito sa content natin ngayon natin. And then, paki-comment lang po sa baba at siyempre po pa-like, subscribe at pa-share na lang din po ng video po na 'to. So, ayan 'no,